walang alinlangan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin na sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat akin batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas nga maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo'y ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkauna na unsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo. Matinding matindi sa kalooban ko. Sa aking bumagsak, paghamak sa iyo.
Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba, sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabaksik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan kung makita ito inyong mga dukha. Sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang mga kailangan. Lingkod na kaya bilanggoy di malilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanglibutan. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang, ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras, ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang pangpaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit kawawa ang magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din,
Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Guro, ako po ba? Ito yung tanong ni Judas kay Jesus na alam naman niya na siya. Pero gusto niyang magpanggap na parang inosente. Siguro kung tayo ang Panginoon, baka sinabi natin, obvious ba na ipinagbili mo na ang Panginoon sa halagang 30 salaping pilak? Ganon kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Ang kasunod nito, yung pagsisinungaling. Sabi nga, ang pagsisinungaling o yung sinungaling hindi lang kakambal ng magnanakaw. Sa bagay, magnanakaw din si Judas. Pero yung pagsisinungaling, kakabit ng lahat ng kasalanan. Kung ang kasalanan, maraming mga kasangkapan, mga tools, yung mga kasangkapan, may mga handle yon. At kung merong handle na kasya sa lahat ng tools, kung yung tools man kasalanan, yun yung pagsisinungaling. No, lahat ng pagkakasala, kakabit yung pagsisinungaling. Walang nagkasala na agad-agad sasabihin, ako ang gumawa niyan. Hanggat maaari hindi tayo aamin. Hanggat maaari ay hindi natin ipapahalata na tayo nga ang nagkasala. Gusto nating magtago sa likod ng pagsisinungaling, ng pagpapanggap. Ganito si Judas, kala mo inosente sa kanyang pagtatanong, Guro, ako po ba? Mukhang inosente yung kanyang tanong, ang lakas ng loob na magtanong pa sa ating Panginoon. Pero sana yung katotohanan, yung pagiging totoo, yun sana ang sumagip kay Judas. Katulad din naman natin, kung merong sasagip sa atin, sa ating mga pagkakasala, yung maging totoo. Yung matutong umamin, kahit nakakahiya. Si Judas, naging pagkakataon sana itong hapunan na ito, na sana nasagip pa siya. Kung nagpakatotoo lamang siya, at hindi nagpanggap at nagsinungaling, at nagkunwari. Kung sana ay umamin siya, maaring naligtas siya sa kapahamakan. Ganon din naman tayo. Minsan nahihiya tayong umamin kasi nga nakakahiya. Pari ka pa naman, ay gumawa ka ng ganyan. Yung reputasyon natin ay pinangangalagaan natin. Yung imahe natin ay pinangangalagaan natin. Pero sa pag-amin, hindi nababawasan yung respeto sa atin, yung dignidad natin. Madadagdagan pa nga. Yung pag-amin, bagamat ito ay karanasan ng pagpapakumbaba, maaring nakakahiya, pero kailangan lunukin yung kahihiyan, aminin na gawa ko to. At sa pag-amin natin, kabaligtaran ang nangyayari. Imbis na mabawasan yung respeto sa atin, ay lalo pang madadagdagan ang respeto ng iba dahil natuto tayong magpakatotoo. Natuto tayong umamin. Natuto tayo na maging totoo sa harap ng iba, lalo na patungkol sa ating kasalanan. Ito rin ang hamon ng kumpisal. Hindi laging madaling mangumpisal. Sa pangungumpisal, aamin ka ng buong katotohanan. Wala kang itatago. Yung kasalanan mo, hindi mo pwedeng balutan ng asukal. Yung isi-sugarcoat.
Hindi mo rin pwedeng pagaanin o pagmukaing magaan yung kasalanan mo. Kung ano yung kasalanan mo, yun ang sabihin mo sa pare. Kaming mga pare, struggle din sa amin ang mangumpisal. Kung kayo nahihiya minsan na mangumpisal, lalo na kami. Dahil kapwa pari namin yon. At lalo na kung mabigat yung kasalanan namin, minsan iniisip namin, ano kayong sasabihin ni Father? Pari pa naman din ako. Kaya kaming mga pare, yun din ang struggle. Minsan yung pakiramdam na nakakahiya dahil nagawa namin itong kasalanan na ito. Pero walang ibang paraan, walang ibang daan para lumaya ka sa iyong pagkakasala kung hindi umamin at magpakatotoo. Katotohanan pa rin ang sasagip sa atin sa kapahamakan ng kasalanan. Kaya sa pagdinilay natin ang paghihirap ng Panginoon para tayo'y mapatawad, ang hamon sa atin magpakatotoo na tayo. Kung meron pa tayong kasalanang pinakakatago-tago, may mga sikreto tayong kasalanan. Mahalaga na maipahayag natin ito. Mahalaga na tayo ay magpakatotoo at umamin sa ating pagkakasala. Kung gusto nating lumaya, kung gusto nating magkaroon ng kapatawaran. Minsan, mismong sa sarili natin, nagtatago tayo. Nagdi-deny tayo. Minsan, mismong sarili natin, niloloko natin na hindi tayo ganong makasalanan. Kasi nahihiya rin tayo mismo sa sarili natin. Pero muli, sa harap ng Diyos, sa ating sarili at sa harap ng iba, walang ibang daan para lumaya tayo sa ating kasalanan, kundi ang maging totoo. Habang nalalapit ang paggunita ng pagkamatay ni Kristo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapagligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ating itugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway maglago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal, lalo ang mga may sakit at
nasa bingit ng kamatayan. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa pagdiriwang na ito. Panginoon, marami kaming mga pagkakasala, maliliit at malalaki. Tulungan mo po kami upang totohanan namin itong aminin sa harap mo, sa harap ng aming sarili at sa aming kapwa. Tulungan mo kaming lumaya sa pamagitan ng pagiging totoo. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gumitay ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay nihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat, tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Hanap-hanap ka ng pusong tinig mo'y isang awit paghilom. Ako'y akayin sa daang matuwid, wag na wag pahintulutang mabighani. Sa panandalian at huwad narilag, ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa loob sa aming buhay na walang wakas, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ito mainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.